Ewan ko lang kung maniniwala kayo dahil ang sunod ko na kwento ay tungkol sa karanasan ko na talagang superstitious. Awu, char! Sa lugar namin ay may dagat na kung tawagin ay Coast Guard Beach. Tatlo kasi yung beach sa amin. Kung dito yung bahay namin, sa harap lang at konting lakad pa ay may dagat na hindi ko alam yung tawag dahil malimit naman siyang pinapaliguan dahil sa maraming mga sirang sasakyang pandagat ang nakadaong. Pero yung beach sa amin na marami akong alaalang di ko makakalimutan kahit ito ay yung pinakamarumi pero din akong naliligo dito. Pero siguro saka ko na yun ikukwento. Dito tayo mag-focus sa Coast Guard Beach kung saan ako nabate ng engkanto. Char. Hindi ko alam yung tawag pero yung term is nasinda. Magsisimula dito, madadaanan mo ang mga kabahayan na nakatungtong sa dagat. Amazing 'di ba? Tapos lakad ka pa, mga 5 minutes ay may pier na dinadaungan ng mga barkong pampasahero o malalaking sasakyang pandagat. Diretso pa konti ay ang Coast Guard Beach na. Liko ko sa kanan at mga 10 minutes na lakad ay ang Flat Rock Beach na kung saan marami ang dumarayo para mamasyal at maligo. Balik tayo sa Coast Guard Beach. Ang dagat dito ay puno ng misteryo, puno ng kwento. Ang tubig sa dalampasigan ay napakalinaw dahil sa mga pudpud na corals. At habang palayo at palalim ang tubig ay nagiging asul na hanggang sa ito'y maging dark green. Sa bandang kanan ay may mga ilang puno ng talisay at sa bandang dulo pa ay mga itim na bato na hinahampas ng mga alon. Ang kabuuang ito ay tahanan ng mga engkanto, sabi nila. Madalas kaming magpunta dito pagkatapos ng klase sa hapon, Martes, at palubog na ang araw. Mga ilan kaming nagsipuntahan doon pagkatapos ng klase at ang saya-saya namin. Tinukso ko yung kaklase ko. Uy, crush niya si Dodong. Kilig-kilig, bagay sila. Tumahimik ka! Hindi lang ako sure kung paano yung pagkakasabi. Tumahimik ka! Charot. Feeling ko talaga medyo nainis siya na may kilig konti. Kumuha siya ng sigay sa buhangin, yung seashell na hugis-pokis, at binato sa akin. Nakaiwas ako na parang ninja move. Patuloy kami na nagkakasiyahan. Nagsiuwian na yung mga kaklase ko at ako na lang mag-isa ang nandoon. Naakit akong pumunta doon sa may mga itim na kabatuhan habang ito'y hinahampas ng mga alon. Sa bandang sulok ay may nakita akong napakaliit na coral reef na pinamamahayan ng isang makulay na isda na hindi ko pa nakita sa tanang buhay ko. Sigurado ako na hindi ito goldfish kasi ang goldfish ay kombinasyon ng orange at saka yellow. Pero ang isdang ito ay halos lahat ng kulay meron ito. Habang kalmado ang dagat ay naaaninag ko ang ganda nito habang lumalabas siya sa coral na pinamamahayan nito. Ang tagal ko tong pinagmasdan, pinagnasaan ko na kahit anong mangyari ay iuuwi ko to sa bahay. Kumuha ako ng tipak ng kahoy dahil gusto ko tong abutin nang biglang lumakas ang hampas ng alon sa kabatuhan. Minsan makikita mo siya, minsan hindi. Malalim ang tubig sa kinalalagyan nito at habang humuhupa yung alon ay tinutusok-tusok ko yung bahay nito. Hindi siya lumalabas talaga. Ang tagal na mag-low tide pero dumidilim na. Tinigil ko nang tusukin ito at umuwi na ako. Kinaumagahan sa klase.
Absent si Merbe. Ha? Bakit daw? Sinampal daw ng engkanto. Ha? Oo nga. Natakot ako bigla sa hindi malamang kadahilanan. Umuwi ako ng bahay na iniisip yung sinabi ng mga kaklase ko. 2 araw yung nakalipas na nagising akong sobrang masakit ang buong tiyan ko. Ma, ang sakit ng tiyan ko. Baka hindi ka lang natunawan. Hindi ako pumasok sa school dahil hindi ko talaga kaya yung sakit. Namimilipit ako sa sakit at hindi makabangon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Yan lang ang tanong ko nung mga time na yon. Kinaumagahan, nagpa-check up kami sa doktor. Lahat ng laboratory na ginawa ay normal naman daw, sabi ng doktor. Umuwi na lang kami ng bahay. Hindi na rin namin alam ng mama ko kung ano yung gagawin dahil kung umaatake yung sakit, naaalala ko talaga noon ay nakatunganga lang sila sa akin kasi hindi din nila alam yung gagawin. May pagkakataon naman na nawawala yung sakit pero saglit lang at umaatake na naman ito. Hindi ko na talaga alam yung gagawin. Mas matindi pagsapit ng oras ng orasyon. Kinaumagahan ay pinatawag na ni Mama si Nanay Rita. Galing sa angkan ng mga manggagamot. Tanyag siya sa paggamit ng gaas sa panggagamot. Dati kasi, uso talaga yung lampara sa amin dahil sa palagiang pag-brown out. Naaalala ko tuloy nung una niya akong hinilot dahil sa nabalian ako noon. Ginawa niya talagang massage oil yung gaas sa buo kong katawan. Tanda ko noon nang ginamitan niya ako ng gaas sa buo kong katawan. Pagka siguro sinindihan niya ako ng posporo, nako, daig ko pa siguro yung nasa impyerno. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya gumamit ng gaas. Yung ginagawa niya sa akin ay diagnosis. So ganito yon. Kumuha siya ng takip ng lata ng biskwit, yung pabilog. Nilagyan niya ito ng malabundok na uling. Sinigahan, pinausok at nilagyan ng isang tipak ng tawas. Naghugis tao ang nalulusaw na tawas sa uling. Hindi talaga ako makapaniwala. Sunod niyang ginawa, kumuha ng pinggang malalim, pinisaan ng itlog, nagdikdik ng lapunaya at piniga ang katas nito sa egg yolk. Nandilat ako, kahit dilat na ay nandilat pa talaga dahil ang piniga ay humugis na parang pananim. Amazing. Malala to. May nagambala ka sa isang sagradong lugar. May napuntahan ka bang lugar na baka nga nadistorbo mo? Doon ko na nakwento kay Mama at sa manggagamot na namasyal kami doon sa Coast Guard Beach. Laking gulat ni Nanay Rita. Alam niyo ba na ang lugar na iyon ay tabo-tabuan? Siyempre, hindi nyo naman alam yon kung ano yung tabo-tabuan. Hindi ito about sa tabo. So paano ko ba to bigyan ng kahulugan? Ang ibig sabihin, madalas na may mangyaring kababalaghan. Kaya pala yung uling ay parang mga kabatuhan doon sa Coast Guard. At siguro nga yung nag-appear doon sa may egg yolk yung mga talisay. Hindi ako sure. Naikwento ko din yung tungkol sa mahiwagang isda. Matapos kong sabihin lahat ng nangyari, ay nakabuo siya ng diagnosis para sa akin. Doon sa may tabing dagat na may puno ng talisay hanggang sa mga kabatuhan ay pinamamahayan na mga nilalang na hindi natin nakikita. Maligno, engkanto at mga diwata. Idagdag na natin ang mga duwende. Pero ang talagang nagambala ko ay ang nakatira doon malapit sa kabatuhan. Ang isda na yon na tinusok-tusok ko ay alaga daw.
Kung napatay ko daw yun, ako din yung kapalit. Hindi naman siguro ako magiging isda. Baka buhay ko din ang... Bu- baka buhay ko... Baka buhay ko yung ibig niyang sabihin. Yung pagtusok-tusok ko sa bahay ng isda ay katumbas ng pananakit ng tiyan ko na hindi humihinto. Nakakapangilabot ang mga sinabi niya. Ako daw ay nasinda. Sinda, bulalakaw. Yun ang diagnosis niya. Akala ko talaga makakalusot na ako sa estilo ng panggagamot niya. Hinilot niya na naman ako gamit ang gaas. Ganito pala siguro ang pakiramdam pag nabalot ka ng korodo. Habang naghihilot ay nagbubulong siya, nag-oorasyon, esperikangkang, esperikongkong, yung parang ganon. Nung matapos na siya, i-check niya daw ako bukas ulit. Ang sakit-sakit pa rin hanggang umaga. Sabi niya kinaumagahan nung masakit pa rin. Hindi saklaw ng kapangyarihan ko ang kanyang karamdaman. Medyo mababa daw ang kanyang dungan para sa sinda, bulalakaw. Dungan. Ang pagkakaintindi ko dito, ito yung antas ng kapangyarihan ng mga albularyo. Nag-worry na ang mama ko kung ano ang gagawin. Kaya nag-open siya sa maraming tao doon sa amin na pwedeng makatulong. Pagka-uwi niya ng bahay, kinuha yung pinagbihisan ko ng damit. Saan ka pupunta? Dadali niya daw kay Mang Tino para ipapatpat. Pag-uwi niya ng bahay, pinaliwanag niya sa akin kung ano yung estilo ng panggagamot. May nagambala po ba ang batang ito? Pag naabot daw ng 2 kamay ang magkabilang dulo ng kahoy o patpat, meaning oo, naabot. Kaya may nagambala nga. Kailangan ba ng daga? Daga, hindi daga. Ito ang alay. Minsan, nangihingi ang di nakikita ng alay. Pwede manok o baboy. Hindi naabot. Sure, naabot. Gusto nyo ng manok na pula? Hindi naabot. Kailangan ba ng daga? Hindi naabot. Sure, naabot. Gusto nyo ba ng manok na pula? Hindi naabot. Baboy na pink? Kinabahan ang nanay ko. Mahal kasi ang baboy. Hindi naabot. Nakahinga ng malalim ang mama ko kasi nga mahal ang baboy. Buti naman. Dinasalan ako at unti-unting nawala yung sakit ng tiyan hanggang sa tuluyan ng mawala ng pangalawang araw. Nang makabalik ako sa school, nagkita kami ni Merbe. Baka sa mukha niya na may sugat. Kumakain siya ng chipi na tagpiso. Pahingi. May gamot yan. Okay lang. Pinaliwanag niya sa akin kung ano yung nangyari sa kanya. Nang binato niya daw ako ng sigay, may engkanto na natamaan kaya siya nasampal. Kinabahan ako bigla. Parang nasisi ko din yung sarili ko sa nangyari sa kanya. Pero kahit ganun pa man, nararamdaman ko na hindi niya ako sinisisi sa nangyari at magkaibigan kami hanggang sa matapos kami sa elementarya. Hindi ko nasabi sa kanya na muntik din akong mamatay. Pagdating ko sa bahay, Ma, naengkanto din pala si Merbe. Oo. Si mama niya ang nagturo kung saan ka ipapagamot. Malakas pala talaga ang kapangyarihan ni Mang Tino manggamot. Sabi pa ng mama ni Merbe, ayan kasi daw, saan-saan daw kayo nagsusuot-suot. Ang karanasan kong ito ay hindi ko malilimutan nung bata pa ako.